Balitang boxing mga kamagma, pero bago ang lahat. Like and subscribe to this channel. Angas ng Pinas Cuadro Alas at Marlon Tapales nagkakainitan na. Matapos nga po ang pagkatalo ni Marlon Tapales sa halimaw ng Japan na sina Naoya Inoue ay agad nagbigay ng komento si Casimero. Ayon dito ay hindi niya daw nakita na gustong manalo nito sa laban. Saad pa ni Casimero ay puro depensa lang ang ginagawa ni Marlon Tapales at parang walang balak manalo sa laban. Dagdag pa ni Casimero ay round 1 pa lang ay alam na ni Marlon Tapales na malakas talaga si Inoue at wala siyang pag-asa na manalo dito. Sinabi rin ng kapatid ni Casimero na tumatayong head trainer din nito na si Jason Casimero, na puro takbo at depensa lang din talaga ang ginagawa ni Marlon Tapales. Dagdag pa ni Casimero ay alam daw ng mga taga-suporta niya kung sino lang ang nag-iisang wawasak sa halimaw ng Japan. Walang iba kundi siya, dahil nagmumukhang malakas lang naman daw si Inoue sa dahilang hindi naman malalakas ang mga nakakatapat nito. Dahil kung ang may hawak nga ng record na may fastest knockout sa boxing na si Solana Taytay ay winasak niya. Ganun din raw ang gagawin nito kay Naoya Inoue sa oras na magkaharap sila. Balik tayo sa unang topic mga boss. Matapos ang mga komento ni Casimero sa pinakitang laban ni Marlon Tapales ay agad nga itong sumagot matapos itong tanungin kung anong masasabi nito sa komento ni Casimero patungkol sa kanya. At ang nasabi lang nito ay sino yun. Casimero. Sino yun? Hindi mo kilala yun. Hindi ko kilala yun. Marlon Tapales na para bang pang-insulto rin ito kay Casimero. Sagot naman ni Casimero ay dapat na daw magpa-check up sa ospital si Marlon Tapales dahil nakalimot na daw ito sa inabot na mga suntok kay Naoya Inoue. Dahil dito ay agad tumunog ang balita na pwedeng maglaban ang dalawa. Kayo mga boss, anong masasabi nyo sa posibleng laban ng Angas ng Pinas versus Marlon Tapales kung mangyayari man? Comment down below. Sa ibang balita naman, usapang Naoya Inoue ulit tayo mga boss. Matapos nitong manalo at talunin sa Best Fighter of the Year award si Terence Bud Crawford. So magandang balita nga ito sa mga tagahanga ng halimaw ng Japan. Samantalang kabaligtaran naman para sa kampo ni Terence Bud Crawford. Matatandaan na nagsalita na si Crawford na siya dapat ang makakuha ng nasabing award. Bagamat na ipanalo ni Inoue ang dalawang naging laban nito ngayong taon. Laban kay Pulton at Marlon Tapales, ay di hamak pa rin naman daw na mas malakas at kilala ang tinalo ni Crawford na si Errol Spence Jr. kumpara sa dalawa. Ito daw ang nagbibigay tibay na dapat si Terence Crawford ang makasungkit ng Best Fighter of the Year award. Kung kayo ang tatanungin mga boss, sino sa tingin nyo ang karapat dapat makakuha ng nasabing award? Si Terence Bud Crawford ba, o ang halimaw ng Japan? Comment down below. Maligayang bagong taon sa lahat, so hanggang dito na lang tayo hanggang sa muli.